Right guys, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Saan man kayong dako naroon. Ito may kakalibutin na naman tayong cone bearing ng motor natin. Motor ko kasi nag-isang taon na rin itong pinalitan ko. Kaso hindi ko napalitan lahat dahil na mali ako ng bilang. Hindi ko naman kabisado ko ilang piraso yung bulitas nito. So ito. Kalahati lang yung kumbaga sa baba lang yung pinalitan ko nung nakaraan. Ngayon, kinumpleto ko na. Sana mapalitan na natin lahat, taas baba. Kaya baklasin na natin to. Ito kasi guys, balak ko. Hindi ko na tatanggalin yung clearings kasi nung nakaraan nagpalit tayo ng cone bearing na yan. Sugatan tayo dahil ang hirap baklasin to, kaya may naisip ako sa taas ko na lang dudukutin at yung ginawa kong gamit kahapon. Kaya hindi ko masyado munang pinapaganda. Trial pa lang yun kung uubra dito sa naisip kong pagdukot lang dito sa taas. Sana umubra. At saka na natin i-finalize yung design na yun kung ganda yung kalalabasan. Ito lang, kailangan lang tanggalin tong hose ng brake sa harap para mahugot yung manibela sa taas, kasi pag hindi mo tinanggal to nababatak yung hose, hindi maangat. Kaya kalasin natin to. Yan, para kalasin tong master dito, brake. Tigas. Okay.
bago natin hugutin sa taas, siguro maganda kalasin na muna natin to dito sa baba. Malalim. Saan na isang tornilyo dyan? Ayan. Ngayon na natin hugutin yung manibela pataas para mababa na natin to. Let's go! Ito na guys. Iangat na natin. Tigas lang talaga to. Yun. Ito kailangan lagyan ng sapin para wag magasgasan, di ba? Sapin, steady ang sapin. Ito yung dulukotin natin guys. Ayun. Malambot lang.
Ito yung ginawa natin guys kapon. At hopefully yung eksperimento kong to gagana. Kasi merong 4 na gatla yan dyan. So yan yung ginawa natin ito para maikot natin siya dyan. Gamit nito yeah. Op, yeah. Ikot mo sa kabila. Kailangan nakastop siya doon sa sagad. Dali lang. Sikip. Yan. Ikot na. Hawakan natin sa ilalim to't malalaglag na. Ano yan? Bearing? Cone bearing. Uy. Tanggalin na natin itong lock. Yun guys, tanggal na. Adjust ka ba yan? Adjust ka dyan. Meron. Meron. Yan, nalaglag na yung mga bulitas. Kailangan ipunin natin to para mabilang natin ng tama. Kasi nung nakaraan kamali ako ng bilang guys. Kaya hindi ito na kumpleto ng palit. Taas lang yata or ibaba yung napalitan ko kasi kulang yung binili ko. Ngayon, kailangan bilangin natin ng tama to. Yan. Dito bigay ito. Ateropa. Ateropa. Hindi kasi ako nagpapalit ng ano guys. Yung buo na binibili. Ginagawa ko yung bulitas. Bulitas yung pinapapalitan ko para magkakadikit-dikit sila kagaya niya no. Ganyan. Kalasin natin to lahat. Kunin natin yung sa taas. Ito nalaglag pa. Ihulog na lang natin sa baba. Dali lang. Dala ka ng galon. Galon. Saling ko. Balik ko. Okay pa naman yung kanal niya guys. Wala pa namang pangitain na hindi maganda yung lapat ng bulitas natin. So ito stock pa rin to sa Honda. Hindi ko kinalas kasi ang pinapalitan ko lang nga is ano, bulitas lang. Ito stainless to guy. Pure stainless to 304 ang code niya para
So hindi ito basta-bastang, hindi kinakalawang totally. So hopefully tatagal na to guys, kasi taas baba na mapapalitan na natin. Ang nakaraan kasi nagkamali tayo, so hindi natin napalitan lahat. So tingnan nyo lang yung kanal ng loob guys, medyo maayos pa naman. Wala pa ako nakikitang masamang sinyalis na malalim. Linisin muna natin din tong itaas. Tanggalin natin yung lumang grasa, kay parang putik na siya guys. Yan. Hirap yung ikaw lang mag-isa. Yan. Guys, palitan na natin ng grasa. Yung wala, para may latag na natin yung bulitas. Lalim guys. Okay. Ibalik na natin, palitan na natin, lagyan na natin ng bulitas guys. So kung ang total counting ko is 48, so dito sa taas 24 siguro to. Sa isa magkakadikit sila. Mas para sa akin kasi guys, mula nung bisikleta pa lang ang gamit ko, hindi ako gumagamit talaga ng bearing na may housing, kasi once na mabiak or tawag doon, basta pag nasira yung housing guys, maglalayo-layo na yung magkakalayo na yung mga bulitas na yan. Diyan na yan sila makakasira ng housing nitong pinaka-hub nitong kwan, yung cone. Kasi pag lumayo yan, wala na, mas malala ang abuti na kalog-kalog. Yun nalaglag guys, saan napunta? Sa ilalim. So 24 yung hinanda ko dito sa kamay ko. Bakit wala pa sa 24 yung nailagay ko? Magkakadikit na sila. I-finalize natin yung posisyon nila. Yan. Yan guys, magkakadikit sila. So mas maganda ang puwersa niyan. Yung nga palang size ng bulitas na to guys is 0.5 or 5 mm. 0.5 yata, kalimutan. Tingnan muna, hanapin muna natin yung nalaglag na dalawa. So guys, ayan, nakabit na sana natin yung bulitas sa taas at pati sa baba. Ayan kita nyo ba? Magkakadikit yan sila guys, para mas matindi ang puwersa niyan kumpara doon sa may housing, na pag na-discarrel ang housing, wala na. So in counting guys, 24 sa taas, 26 sa baba, 50 pala lahat. So ang nangyari, nakabit na natin, nalaglag yung tornilyo guys. Ito yung iniiwasan ko sana,
na wag gawin na baklasin yung flaring niya kasi napakahirap, masakit sa kamay. Ayun, kinalas natin kasi sa kasamaang palad nalaglag yung tornilyo guys. Ito, hahanapin ko pa ito ngayon. Ayun, nandun sa singit ang loko. Sa ilalim, kita nyo ba? Ayun oh, nakasingit siya guys. Sa loob, ayun oh. Ayun, yung tornilyo. Hindi pala talaga pwedeng nako, lumayo pa. Loko. Nasaan na yun? Ayan. Ayop na yan. Nasaan? So ito na. Nabingwit na natin. Ayop na yan. So guys, sakto talaga yung naisip kong tools yung ginawa ko. Ito yung pinakatakip nung pinakalak nung bearing sa taas. Yan yung ginawa kong yung winilding natin kahapon, oh. 4 na pangsabit dyan sa naisip ko lang. Yun nga, tugma nga sana. So pwede nga talagang sa taas lang ang dukot ng pagkalas nito. Sa kasamaang palad lang guys, nalaglag yung tornilyo. Ito, nagpahirap sa atin, nahulog. So napunta tayo sa pagkatay nitong harap mukha nito. Ayan oh. So ito na, kabit na natin ulit. Bago natin isalpak yung flarings, kabit na rin natin tong yung ating tawag dito, tinidor ba to sa motor. Ito na. Gamit na guys. Successful guys yung ginawa nating design. Ayan, nahigpitan natin ng todo yan gamit nitong ating tools, di ba? So guys, nakabit na natin guys. Ayan, bili na natin ulit to. Balik na natin yung flarings. Ayos guys, nakabit din. Balik na natin yung mga lock lahat. Lock dyan. Linis ng kamay, no? Eto. DJ? Guys, pipitan na natin ulit ito, nasalpak na natin. Medyo madugo. Gumawa nga ng paraan na wag sanang magbaklas ng clearings dahil mahirap. Na-discarrel pa rin. Aksidente, na laglag yung tornilyo sa kalagitnaan. Well, tagumpay naman natin nakuha at ito na ibalik na natin. So ngayon, na-prove ko na useful yung naisip natin guys.
working, o kumbaga, anong tawag doon? Eto. Tama yung ginawa nating panghigpit dun sa lock nung bearing. So, pwede na nating gawa ng matino to guys. Kasi ito kasi ritaso lang to, napulot ko lang tong kapirasong tubo na to at tumugma naman. So gagawa na natin siya ng stainless para pang matagalan na next time, kasi maya talaga hindi tumatagal, isang taon hindi tatagal ng bulitas guys. Ewan ko lang ngayon kasi nung nakaraan nga hindi natin to na kumpleto. Taas lang yung napalitan natin dahil kulang yung binili natin. Ngayon, kompleto na yung taas baba. So, hopefully guys, mahigit isang taon nang itatagal niyan. Kaya, may panahon pa tayo makahanap ng stainless para gawa na natin ng maganda-gandang ganito. Ito, bakal lang kasi ito guys. GI. Kakalawangin to. So, ituloy na natin tong pagbabalik nito guys. Kakabit na natin yung liig. So kailangan ingatan na natin to. Pag ito malaglag pa, baklas na naman nabuti natin. Sana naman wag. Yan. Tabi muna natin, delikado. Tayo lumusot. Hirap lang talaga guys, masikip. Dahan-dahan lang. Huwag lang malaglag. Yun, nakasabit na siya. Pitan na natin guys. Yan lang guys, pagka nagkakalikot ka na ganito, yan. Dapat handa ka. Aware ka na grabing dumi guys. Okay. Higpit na guys. Right. Sa baba naman tayo.
Ito guys, malapit na rin siguro tong palitan ng tawag doon, pork oil guys. I-schedule natin yan next time. Dapat sinabay mo na. Dali lang naman yan, sa labas lang yan. Gapang, gapang. Malalim. Okay. Diyan ka dad. Wala. Kay katabi ni Silots. Sisters. Dako juga ni si Kevin. Ayun motor. Alright. Kabit na natin tong takip sa taas. Guys, bilisan natin, kumukulog-kulog na. Alam na dis, ang kasunod, pag kumulog, uulan na.
Hmm? Kabuto ng ulan. Hintayin ko, Paul. Hintayin ko. May background music tayo guys. Papa music yung kapitbahay namin. Sabayan pa ng kulog. Kaya nagmamadali tayo guys. Ay bubuhos na to anytime. Madilim na ang kalangitan. Ayan na. Kumukulog-kulog na. Kapit na natin itong ulo. Ayan na, pumapatak-patak na ang ulan. Sakto lang talaga. Okay. Thank you, Lord. Tapos din.